So, good morning. Good morning. Good afternoon. So, today is Sunday. Pupunta ulit tayo ng COG Dasmariñas, Cavite. So, magsisimba ulit tayo. After Mass, meron tayong Bella Vista for tripping naman ng mga client natin. So, see you there. Kunti pa lang. Wala pang 11:30. Aga natin. Early birds. Early birds. I'm so happy. Sige. I'm so happy. PGIs. Ano? Yan na naman suot mo. First time ko. No? God bless you. Kasi nagtaba tayo sa ulan. Po ng mga smiles ng bawat isa. And lingunin nyo naman yung katabi nyo. Sila rin, ngitian nyo sila. Pakibatin na rin po ng isang magandang umaga. Ayan. And I know everyone is excited to praise the Lord, to hear His word today. But before that, can I just invite you all first to pray sa inyo pong mga kinauupuan para po sa ating worship service for this day. Thank you and God bless you. All this generation, open our eyes.
bigyan ng best clap offering ating Panginoon Diyos. Once again, it's a great Sunday to be here. God's presence is here. This place in Today Church, kumusta pong bawat isa? Can you please say hi or hello sa inyo pong katabi? Bigyan niyo po ng high five, fist bump. It's great to see everyone here in the house of God. Napakabilis po ng panahon. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin bigyan ng best clap offering ang ating Panginoon Diyos? Once again, it's a great day to be in the house of God, for God's presence is here in this place in Good Day Church. Kamusta po ang bawat isa? Can you please say hi or hello sa inyo pong katabi? Bigyan niyo po ng high five or fist bump. And it's great to see everyone here in the house of God. At napakabilis po ng panahon. Kaka-Happy New Year ko lang po sa inyo 2 weeks ago. At ngayon po, ito na po ang first Sunday of February. Napakabilis ng panahon. At napakabisi ng ating January. At I believe mas magiging busy pa tayo for the rest of the year. At tayo po ay sasamahan ng ating Panginoon Diyos na buhay for our 2026. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan po natin si Lord. And sino po dito ang excited to hear God's Word today? Sige po, lahat po na excited, pumalakpak din po para sa ating Panginoon Diyos. And I'm also excited to be here to preach to you God's Word. And just a recap, 2 weeks ago, ito po ang command ni Lord. Ito po ang mensahe ni Lord para sa atin. Immediately, follow God's leading. And I pray, 2 weeks after, tayo po ay nag-follow through po dyan. Nawa po tayo po yung mga gumawa po niyan truly, na tayo po ay immediately sumunod sa pinapagawa ni Lord para sa ating buhay. I just recall na nung 11:30 a.m. service po natin that Sunday, nakapag-altar call na po ako, pero for that special service, 11:30, ako po ay na-led po ng Panginoon to do another altar call, second altar call challenge. Bakit? Kasi ayaw niya po ma-miss ng mga tao nung service po na yun, their chance to immediately follow God's leading. Kaya marami pa pong humabol nung service po na yun from the balcony, from outside, sa likod. Lapit pa po to follow the leading of God sa kanilang buhay. Kaya nawa po, tayo po ay nagpapatuloy po dyan. And balikan po natin ang ating Bible character na si Paul. Kung maalala po natin, ito po ang kanyang second missionary journey. Andyan po natin nakuha po yan. Nung nasa dulo na po siya niyan, he immediately followed God's leading at siya po ay papunta na po ng Macedonia. Pero bago po tayo pumunta po doon, tayo po muna ay mag-detour dahil may maganda palang nangyari dito po sa Galatia. And I found out, right this very period, may sinulat po na letter po dyan si Paul. Kaya kung naalala po natin, ito po yung timeline po ni Paul sa kanyang buhay at sa kanyang ministry. And around this period, dito po niya nasulat yung Book of Galatians. Kaya papasok muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa buhay ni Paul, pasok muna tayo sa Book of Galatians. At ano po yung opening remarks niya para sa Galatia? Sabi niya po dito in verse 6, I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Nagulat po si Paul. He was marveled, na-surprise po sa kanila. At siguro kung tatagalugin po natin yan, dyan po siguro nagsimula yung word na, anyari. Pakitanong nga yung katabi mo, anyari? Anyari, 2 weeks after, di ba? Nagtaas tayo ng kamay, nag-worship tayo kay Lord, nag-commit tayo kay Lord, nag-altar call tayo kay Lord. 2 weeks after, anyari na. Di ba? Nasaan na po yung commitment natin? Nasaan na po yung sinabi natin kay Lord? Nasaan na yung sabi natin, susunod na tayo sa leading niya, magsuserve na tayo? Muli nga, tanungin mo ulit yung katabi mo, anyari? Anyari sa'yo, anyari sa atin? Ano nangyari for 2 weeks? At ganoon din po yung sinasabi ni Paul sa Galatia, anyari sa inyo, di ba? Sabi niyo, magsusunod na tayo kay Lord. What happened to us in our lives? And I pray, talaga po tayo po ay nagpapatuloy na tayo po ay sumusunod sa pinapagawa ni Lord para sa ating buhay. And we will be going back sa ating Bible character na si Paul. At ito po yung iniwan po natin 2 weeks ago. We were in his second missionary journey. At siya po ay papunta na po sa Macedonia dahil siya po ay immediately following God's leading sa kanyang buhay. Missionary journey, galing na po pala siya dyan. Galing na po siya sa lugar ng Galatia. He was able to preach the gospel there. Na-set up niya po yung mga simbahan po doon. Kaya nagpakaayos na po yung kanilang buhay. Pagkabalik niya po, anyari. Sila po ay bumalik sa dating buhay at kung anong gospel na po ang kanilang pinakikinggan. Kaya po sabi po niya sa chapter 5, ito po yung leading niya sa mga tao doon. That's why, stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. And that is God's message for us today as well. God is leading us today. Stand fast.
Pakisabi nga po yan, stand fast. Ang daming temptation sa mundo, ang daming pong challenges, ang daming persecution. The enemy came to kill, steal, and destroy your lives. Kaya the Lord is telling you today, stand fast, that we may immediately follow God's leading sa ating buhay. At bago po tayo magpatuloy, let's all bow our heads and let us pray. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Lord God, we welcome you in this place. We welcome you in this service. We are open for you. We allow you to move. We allow you to speak. We allow you to interfere. This is your service, Panginoon. And you are the God that we serve. You are the God that we worship. We love you. And because we love you, we will obey every command you are telling us. And you will be telling us right this very service. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, we humbly ask for your anointing, your wisdom, and your favor. And right this very moment, Panginoon, we already claim the victory in the mighty name of Jesus Christ. Everybody shout. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Kaya looking at the word stand fast, in Greek, ang ibig sabihin po pala niyan is histemi. And ilang beses na po natin na pag-uusapan yan. Kung maalala po natin, ito yung ibig sabihin niyan, it is for you to be set up, to establish you, or to place you. At yan ang gusto ni Lord for your lives. Gusto niya i-set up ang iyong buhay. Gusto niya i-establish yung ating ministeryo, yung ating simbahan. He wants to place you. He wants to position you. At yan po yung kailangan natin for our church. We're in our 35th year. And we want to do greater and amazing things for the next years ng ating simbahan. That's why this is what God wants for you and for me and for our church, to establish our church, establish our lives, establish our ministry. At alam niyo po, mas makaka-relate po tayo dyan kapag tayo po ay may planong magtayo ng ating bahay. At kung may plano ka magtayo ng bahay mo, saan mo ba yan gusto ipwesto? Saan mo ba yan gusto iset? Saan mo ba yan gusto i-establish? Gusto mo ba yan ilagay sa sand? On a sinking sand? Later on, makikita natin kung tama bang ilagay dyan. O gusto mo ba ilagay yung iyong bahay on a solid foundation? On a solid rock? On solid ground? Saan mo ba gusto dyan? Sa sand o sa solid rock? Bakit? Makikita po natin yan kapag dumating ang bagyo, dumating ang problema, kapag tinayo natin yung bahay po natin sa sinking sand, mabilis pong mawasak po yung bahay natin. Mabilis lang po ma-destroy po yan. Kaya ganon ka-importante yung ating stand. Meron ka bang stand? Meron ka bang tayo? Meron ba tayong tayo? And yan po ang kinakabless ko po sa ating simbahan. Yung ating simbahan ay may stand. Meron tayong tayo. Amen po ba doon? Sige po, palakpakan natin si Lord kung tayo po ay nabe-bless na may tayo yung ating simbahan. And I believe dahil po may tayo yung ating church, tayo po ay pinagpala, sinamahan ng Panginoon for 35 years. Kaya naalala ko po, minsan po si Pastor Anthony ay nag-preach at nilagyan niya po ng acronym na DOLLAR, yung ilan sa mga tayo po natin. At i-recall ko po yan, re-recap ko po sa inyo ano ba ibig sabihin ng dollar para sa atin. Ano ba yung mga ilan sa mga stand po natin. Ayaw po natin ng dishonest gain. Ayaw po natin yung pinagkukuhanan natin ng kayamanan natin ay galing sa maruming pera or corruption or may natatapakan tayong tao. Dahil syempre magbibigay tayo faithfully ng ating offering. Ayaw natin yung ating tithes and offering. Yes, faithful man po tayo dyan. Ayaw po natin na galing yan sa corruption. Ayaw po natin na galing yan sa maling trabaho, maling negosyo. Bakit? Kasi mahal natin yung ating Panginoong Diyos. Gusto natin kapag tayo po ay nag-offer sa Kanya, it is our true and proper worship. Kaya gusto natin faithful tayo. Kaya sa ating buhay, tinatayuan po natin yan. We want to love God. Not only God, also our country, also our family, and the people of our nation. At dahil mahal po natin ang bawat tao na nandito po ngayon at sa labas ng ating simbahan, we need to preach the truth to them. Kaya tayo po ay may tayo po sa LGBT. Ano po yung tayo po natin dyan? Ano po ang create ng ating Panginoon Diyos? He created man and woman. Amen po ba nun? Diba? Nothing more? Sige po, palakpakan natin si Lord. Nothing more, nothing less, nothing in between. Dahil mahal natin ang kapwa natin. We love our neighbors. We love the people outside our church and inside. We need to preach the truth because of love. At ano pa pong tinatayuan ng ating simbahan, hindi po tayo in favor of abortion. Bakit? Kasi sino po tayo para ilagay natin ang buhay sa sarili po nating kamay? Hindi po pwede. Si Lord lang po ang may karapatan po dyan. And lastly, we have a stand on remarriage. We are not in favor of remarriage. Bakit? Kung sino po ang pinagsama ng ating Panginoong Diyos, let no man separate. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan po natin si Lord. That's why we want to build solid families.
Ayaw po natin ng broken families. Kaya it starts with you, it starts with me, it starts with our church. Kaya pag tinignan po natin yan, ilan yan sa mga tayo ng ating simbahan. At dahil tayo po ay may tayo po ay sinasamahan ni Lord, at tayo po ay na-experience natin yung malupit na blessing ng Panginoon para sa ating buhay at para sa ating simbahan. Sige po, palapakan po natin si Lord. Kaya saan po ba tayo mas nakaka-relate po dyan sa first item po dyan na dishonest gain? Kitang-kita po natin yan sa last year po natin, hanggang sa pagpasok po ng taon, kitang-kita po natin yung corruption in the Philippines. And ngayon po nakikita po natin yung result. May mga nahuhuli na, may nakukulong na, may nagbabalik na po ng pera, kaya nawa po ito po ay maging eye-opener para sa atin. May hangganan lang din yung corruption. Matatapos din po yan, may katapusan din po yan. At sa mga nagpapatuloy po sa corruption, parang walang katapusan, pero kung tayo man po ay naka-escape, hindi po tayo nahuli ng tao, definitely hindi po tayo makaka-escape sa mata ng ating Panginoon Diyos. Kitang-kita niya po lahat yan. Kaya nawa po makikita po natin yung bigger picture at hindi po yung sarili lang natin iisipin. Why? Because through this corruption, pabagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Sino po dito ang nakaabot pa ng $1 is to 2 pesos? May nakaabot ba? Yun, sa likod, meron pa, unti na lang. So dahil sa corruption, pabagsak ng ang ekonomiya, ngayon, $1 is to 59 or 58 pesos. Wow. Talagang palubog yung ating bansa. Kaya I pray as Christians na nakakarinig po ng salita ng Panginoon, huwag na po tayong makisawsaw dyan. Huwag na po tayo madami dyan. Huwag na po tayo mag-indulge in corruption dahil it is destroying you, it is destroying us, it is destroying our whole nation. Kaya kaysa tayo po ay masway ng mundo, we will remain firm in our stand for our God. Amen po ba doon? Sige po, palakpakan natin si Lord para dyan. We need to be firm. Kaya napaka-importante, may tayo ka, may tayo yung ating ministeryo, yung ating pamilya, yung ating simbahan. E siguro natatanong natin, paano pa ba titibay yung aking tayo? Paano pa ba ako mas magiging firm? Kaya we're so much blessed. Ang dami pong discipleship programs ng ating simbahan. Kaya today is the last day of our CLDP enrollment. Sa mga hindi pa po nagsi-CLDP, yung ating CLDP team ay nasa lobby. Last day of enrollment, sana po tayo po ay mag-enroll na po dyan. Kung tayo man po ay tapos na po sa CLDP, meron po tayong tinatawag na life theology. Gusto po natin lumalim sa Bible, lumalim sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Gusto pa natin mas malaman ano ba yung meron sa Old Testament. Ayan din po, sila po ay nasa lobby. And you can enroll yourselves there para mas maging firm pa yung tayo natin. Pag nakilala natin si Lord, nalaman natin yung kanyang salita, mas magiging firm ang tayo natin para sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Kasi ngayon po, kakausapin tayo ni Lord. In Luke, in verse 46, it says, "But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say?" Pakitanong nga yung katabi mo, ikaw ba yan? Diba every Sunday nakikinig tayo ng salita ng Panginoon? That the question is, gagawin ba natin mamaya? Gagawin ba natin bukas? Gagawin ba natin next week? So kung hindi pala natin gagawin, tinatanong ni Lord, ba't niyo pa ako tinatawag na Lord, Lord? Kaya sabi po sa next verse, "Whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like." So sino po ba tayo? He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house and could not shake it, for it was founded on the rock. Tayo pala yung nakatayo sa solid ground, solid foundation, kapag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon at ginagawa po natin, kaya tumitibay yung ating tayo. Tumitibay yung ating buhay, tumitibay yung ating future. Yun pala yun. Your house, your life is built on solid rock. On the other hand, kung hindi man tayo yun, but he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, on sand, on sinking sand, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Kapag tayo naman po, lahat tayo nakikinig po ng salita ng Panginoon,
Pero after ng service, baka hindi naman po natin gagawin. Balik lang po tayo sa dati. Tayo pala yung bahay na nakatayo sa sand, sinking sand. Onting gera, onting problema, onting bagyo, onting temptation, great will be our fall. Kaya tayo po ay kinakausap ni Lord sa pakikinig natin ng kanyang salita. Susunod po tayo agad dahil kayang-kaya tayo samahan ng ating Panginoon Diyos at hindi tayo mapapabagsak ng kahit ano sa ating buhay. Sige po, palapakan natin si Lord. Bakit natin kailangan tumayo? Dahil binigyan ka na ng liberty ng ating Panginoon Diyos. Pakisabi nga po yan, liberty. Meron ka ng liberty. At maintindihan po natin yung liberty or freedom kung naranasan na po nating makulong. Meron po ba dito naranasan na pong makulong? Ayun, wala pong gustong umamin. Nahihiya po siguro. Maintindihan po natin yung word na liberty kung naranasan po natin makulong. So lately, lumalabas po yan sa news. May mga nakulong po lately. May nakulong, nag-vlog. May dati pong nakulong na naman po ngayon. Or siguro po one way or another, nakulong na tayo dahil sa pandemic. Kaya po nung pandemic, nakulong po tayo sa mga bahay po natin at talagang bawal lumabas at gustong-gusto po natin lumabas. So one way or another, naiintindihan po nating makulong, kaya naiintindihan natin yung word na liberty. Kaya minsan nung ako po ay nagmi-ministeryo po sa Manila, ako po ay nakapag-share po ng gospel sa Pasay City Jail. At ako po yung nandun sa Liberty side at nakikita ko po sila. And habang nandun po ko, naaawa po ko sa mga tao. Nakikita ko po yung sitwasyon po nila. Naaamoy ko po yung amoy ng prison at hindi mo talaga gugustuhin to be on their side. Diba? Hindi mo yan i-wish sa sarili mo. Hindi mo yan i-wish sa kamag-anak mo. Hindi mo i-wish sa iyong kaibigan. And on the other side, kitang-kita mo sa kanila, I want freedom. I want liberty. Gusto ko na makalaya sa buhay na to. Yan ang kanilang sitwasyon. So kung experience ko, hindi pa po ako na-experience na makulong, pero just looking at it, ayoko na makulong. Pero last week, meron po ako naka-fellowship na naranasan niya pong makulong. Si Kuya Jeff, isa po sa mga full-time po natin sa Persian. And ba't po siya nakulong? He was wrongly accused. Kaya nakulong po siya dyan sa Dasma. Kunikwento niya po sa akin gaano ka salimuot yung kanyang buhay po doon. For how many days? Siksikan daw po sila sa presinto. Di sila makagalaw. Hindi ka makaka-CR dahil wala ka nang igagalaw. Sobrang sikip po doon. Kaya paano daw po sila umihi? Balde-balde yung iihian po nila. Pasa-pasa mo yung balde hanggang makaikot sa lahat dahil hindi ka makakalabas. Hindi ka makakapunta sa toilet. Walang maayos na CR po doon. Wow. Diring-diri po siya sa kanyang experience. Kaya praise the Lord, siya po ay nakapagpiyansa. Kinakwento niya po sa akin, tinulungan siya ni Pastor Anthony makapagpiyansa. But currently, he is still on a legal battle, legal case. At yan ang kanyang prayer, Pastor, sana this year, 2026, tuluyan na talaga akong makalaya. So kapag tayo po ay nakaranas na makulong, maintindihan natin yung word na liberty. Kaya sa mga hindi nakakulong ngayon, ano bang gagawin natin sa ating liberty? We are so much blessed na hindi tayo nakakulong. Kaya sa verse 13 it says, "For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh." Diba? Malaya ka na. Malaya tayo. May freedom tayo. May liberty tayo. Saan mo gagamitin yan? Mamubuhay ba tayo sa sin pa din? Tayo ba ay mabubuhay pa rin sa kamunduhan or sa flesh? At ano ba daw ang flesh? Pag tinignan natin ang verse 19 down, "The works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness or malaswang buhay, idolatry, sorcery, hatred, contentions or mahilig po sa mga disagreement, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions or disunity, heresies or yung mahilig kumontra ng kumontra, envy, murders, drunkenness, revelries or mahilig pumarty, and the like." So sa pagtingin nyo po ba dyan, nakikita nyo po ba yung sarili nyo? Isang word or dalawa or lahat, di ko po alam. Nakaka-relate po ba tayo dyan? Kung nakaka-relate po tayo dyan, nakikita natin yung sarili po natin dyan one way or another. Ano daw po mangyari po sa atin? "Of which I tell you beforehand,
just as I told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Diba sayang naman po ang blessing ni Lord para sa atin. Sayang ang kalangitan para sa atin. Kung babalik lang po tayo sa kamunduhan. Diba tayo po, ano pong ginawa ng Panginoon para sa atin? Kung tayo man po yan, or past life po natin yan, or currently nandyan po tayo ngayon, ano ba ang ginawa ng Panginoon para sa iyo? Christ has made you free already right this very moment. Sige po, palakpakan natin si Lord. Tayo po ay pinalayan niya na. Kaya naiintindihan mo ngayon, meron kang freedom. Meron kang liberty. Kaya tinatanong tayo ni Paul, anong gagawin mo sa iyong liberty? Babalik ka pa ba sa makasalanang buhay? Babalik ka pa ba sa prison? Babalik ka ba na makulong ka? Libre ka na nga, free ka na. May liberty ka na. Kaya imbis daw po na tayo po ay mamuhay in sinfulness, nawa ito na lang po ang gawin natin sa ating liberty. We will aspire for holiness para sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen po ba yun? Why? Because God is telling us right now, be holy, for I am holy. Because the Lord wants to set you. The Lord wants to establish you. The Lord wants to position you. Kaya lang kung balik tayo ng mabalik sa makasalanang buhay, hindi niya po tayo masamahan. Hindi niya po tayo mabless. Kaya tayo po ay kinakausap ni Lord ngayon. Kaya sabi po sa next verse, do not be entangled again with the yoke of this bondage, with the yoke of sin. At paano po natin maintindihan yung word na entangled? Are you this entangled person? Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba yan? Maybe tali tayo sa pornography, tali tayo sa lust, sa sinfulness, sa bisyo, sa toxic relationship, nervous breakdown, depression, or kung ano man pinagdadaanan natin sa ating buhay. Baka tayo po ngayon yan, nakaka-relate tayo sa image po na yun. But I tell you the truth, ito po yung ginawa ni Lord sa atin in the previous verse, ikaw ay pinalaya na ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po ba yan? Sige po, palakpakan natin si Lord. Yan ang ginawa sa ni Lord. Yan ang ginawa sa ni Lord. Yan ang ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. At sa grabing ginawa ni Lord, di ba, kitang-kita natin sa mukha. Diba, may joy, may peace, pinalaya na tayo ng ating Panginoon Diyos. Babalik pa ba tayo na itatali pa rin natin yung sarili natin in sinfulness? Kaya siguro tanong natin, paano ba tuluyan ng makakalaya? Paano ba hindi na babalik to be entangled? Kaya sabi po sa verse 16, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Sabi mo sa katabi mo yan, walk in the Spirit. Yan pala yung gusto ni Lord, walk in the Spirit. At ako po na experience ko po yan dahil I myself am a sinner. I remember my younger years nung ako po ay nagsastruggle sa lust. Nagsastruggle po sa pornography. Naalala ko, magkakasala po ako ngayon. Hihingi ako ng sorry kay Lord, papatawarin niya ako, pero ulitin ko na naman bukas. Sorry na naman, patawarin na naman ako ni Lord. Okay ako ngayon, bukas hindi na naman okay. Okay this week, next week hindi na naman. Okay this month, next month hindi na naman. Okay this year, next year hindi naman. Paulit-ulit. Kaya I came to a point, kinausap ko na si Lord, Lord, wag mo na lang kaya ako patawarin. Alam mo naman, magkakasala na naman ako bukas. Alam mo naman, magkakasala na naman ako next week, magkakasala na naman ako next month. Lord, nahihiya na ako sa iyo. Mas nagigilty lang ako. Pero nakakatuwa si Lord, wala siyang sawang patawarin ang mga buhay po natin ngayon. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan natin si Lord. Kaya sa cycle po na yun, napagod po ako. Sabi ko kay Lord, Lord, bahala ka na. Lord, I surrender my sinfulness to you. At sa simpleng ganun, na-amaze ako ba? Umuko yung buhay ko ah. Parang hindi ako bumabagsak sa temptation ngayon ah. Naka 1 week na, okay pa rin ako. Naka 1 month na, okay pa rin ah. At yung pala yung sikreto, not by might, nor by power, but by the Spirit of God. That's why walk in the Spirit and be Spirit-led in your lives right now. Sige po, palakpakan natin si Lord. Yun pala yun, hindi mo kasi talaga kakayanin sa sarili mong lakas. Hindi mo talaga kakayanin sa sarili mong effort. Grabe yung temptation ng mundo, grabe yung persecution. Kaya kailangan natin si Lord.
Kailangan natin yung Holy Spirit sa ating buhay at yan ang kanyang ibigay ng Panginoon para sa atin. Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? It is love, it is joy, it is peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pag hindi natin kasama yung Spirit, kapag hindi natin kasama si Lord, wala tayo sa presensya niya, wala lahat yan. Kaya palang hirap ng buhay. Pero kapag kasama natin ang Holy Spirit, we are walking in the Spirit. Ito pala yung fruit natin. Kaya walang imposible para sa ating buhay po ngayon. Sige po, palapakan natin si Lord. At sa hirap tumayo sa buhay, ang hirap ng Christian walk. Ang hirap. Tumayo nga, mahirap na eh. Yung maglakad pa, di mas mahirap po yun. Pero bakit tayo nagpapatuloy? All through love. But through love, serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this. You shall love your neighbor as yourself. Pag isa-summarize po pala natin ang dapat natin gawin sa ating buhay, we must love our neighbor. Kaya pakisabi nga sa katabi mo, I love you. I love you with the love of the Lord. Kilala mo man yan o hindi, di ba? Mahal natin ang bawat isa. Kaya nandito tayo. We love the people in our church. We also love the people outside our church. Yan ang pinapagawa ni Lord para sa atin. Para patuloy tayong mag-move forward at tumayo. For what? Through love. Pakisabi nga po yan. Through love. Through love natin to lahat ginagawa. Kaya through love, we are able to stand fast for God. We are able to stand firm. At sa pag-stand firm po natin, anong gagawin natin? Hindi tayo babalik sa sinfulness. We will aspire holiness. Mahirap po yung challenge po na yan. Mahirap po yung command ni Lord na ganyan. Kaya we will stand Spirit-led. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. At bakit tayo magpapatuloy? Through the love of Jesus Christ para sa atin. Sige po, palapakan natin si Lord. And that's what it means to stand fast for God. Dahil naalala ko po yung ating simbahan. Ito po yung shinare ko po sa ating 6,444 volunteers last week. Nung wala pa ang lahat ng ito, ganito ang itsura ng ating church. Walang building, walang tao, walang congregation na ganito karami. At paano po tayo nagsimula? In the 90s. Naalala ko po yung shinare po ni Pastor Anthony. It is all through love. Sabi niya po, I will love these people. If they love me in return, thank you. If not, I will love them still. At yan pala yung genuine na pagmamahal. Unconditional na pagmamahal. I love you. Kung mahalin mo ako pabalik, thank you. Kung hindi mo ako mahalin pabalik, okay lang. Maglilingkod pa rin ako. Mag-worship pa rin ako. Pagpapatuloy ko yung aking ginagawa. Yun pala yung love. Kaya I believe, kaya tayo umabot ng 35 years dahil sa pagmamahal po na yan. At tayo po ay aabot sa next 35 years and beyond dahil tayo po ay magmamahal muli at pagpapatuloy natin yung pagmamahal na yan para sa ating Panginoon Diyos. Sige po, palapakan natin si Lord. At bakit po ganyan si Pastor Anthony? Ba't ganyan yung pastors po natin, leaders and volunteers and workers? Ito yung model natin eh. Ang ating model ay walang ibang hindi po si Jesus Christ. Kaya ka nandito, kaya ako nandito, kaya tayo lahat na nandito. It is through the love of Jesus Christ. At gano'ng makapangyarihan ng kanyang pagmamahal. Kaya sabi dito, and those who are in Christ, are you in Christ? If you are in Christ, you are already in freedom. You are already in liberty. If you are in Christ, have crucified the flesh with its sinfulness and its desires. Pati yung mga kasalanan po ay napako na po dyan, pinatawad na po dyan. That's why you are now free right now. Sige po, palapakan natin si Lord. Meron ka ng freedom, meron ka ng liberty, at nawa po sa freedom po na yan, hindi po tayo babalik sa makasalanang buhay. Sa freedom po na yan, hindi tayo babalik sa makamundong buhay. Sa freedom po na yan, ang pipiliin po natin is, we will stand fast for Jesus Christ. Sige po, palakpakan natin si Lord. If that person is you saying, yes, Lord, I want to stand fast for you. I want to stand fast in the liberty of Christ, in the freedom of Christ that God gave me.
You are in the perfect service, in the perfect spot. This is our Communion Sunday. At kung ikaw or tayo ay namumuhay pa sa kasalanan, today, in this service, we can ask for forgiveness from our Lord. And I tell you the truth, kung ano mang ginawa mo sa iyong buhay, ano mang past mo, ano mang ginagawa mo currently, the Lord can forgive you today. And in this service, you can recommit your lives or start committing your lives today unto the Lord. Kaya ngayon, pwede ba natin iyuko yung ating mga ulo at ipikit yung ating mga mata? And today, we're gonna prepare for communion service. At sa pag-prepare natin sa communion, you can prepare yourselves today. Jesus Christ is here. You can talk to your God. You can talk to Jesus Christ today. And if there's any sin you want to ask for forgiveness, you can ask for sorry today unto the Lord. And as the worship team sings this song, let's prepare ourselves for holy. Church, can we get our communion elements? And today, Lord God, we prepare ourselves for Holy Communion. Today, here we are. Lord God, we are sinners. And in our sinfulness, Lord God, you are meeting us here every day, every Sunday. And in the praise and worship, Lord God, we are reminded this is holy ground. And in your holy ground, your presence is here. That's why, who are we to be here? We are sinful. We are worldly. But still, Lord God, you welcome us, Lord God, in your sanctuary. You welcome us with open arms. And here we are, Lord God, confessing our sinfulness. And once again, as we say sorry to you, Panginoon, Lord God, once again, you will forgive us. Once again, Lord God, you will free us. But Lord God, this time, Lord God, kami naman, Panginoon, we want to do our part. Lord God, kami naman, Lord God, gusto naming tumupad sa usapan, Panginoon. Ngayon, Panginoon, gagamitin namin ng maayos yung liberty, yung freedom na binigay mo para sa aming buhay. That's why today, in our communion service, we are reminded of what you did and have been doing for our lives. On the night that Jesus Christ was betrayed, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let's all partake of the bread. Today, O Lord, as we partake with your body, Lord God, we are reminded of what happened to you, Panginoon, what you did for us. Grabe yung persecution na na-experience mo. Grabe yung betrayal na na-experience mo, Panginoon. Naalala namin ngayon lahat yon. At ngayon, Panginoon, ayaw namin na kami yung magbe-betray sa'yo. Ang dami na naming kinumit sa'yo. Ang dami na naming prinamis sa'yo, Panginoon. Ang dami na naming sinabi na we will immediately follow you. But today, O Lord, we don't want to betray you. Lord God, gusto na namin tumupad sa usapan. Truly, from this day on, we will follow you as long as we live. On the same manner, Jesus Christ took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Let's all partake of the cup. Hallelujah, Lord. And today, Lord God, you died for us. At ayaw namin sayangin yung kamatayan mo para sa aming buhay. Lord God, we want to live in liberty. We want to live in freedom. At sa freedom na yon, hindi kami babalik sa kasalanan. Sa freedom na yon, Panginoon, we will proclaim your death until you come. We will announce your greatness. We will share to the whole world your salvation. Yan ang gagawin namin from this day forward. Pwede ba natin bigyan ng best clap offering ating Panginoon Diyos? Today, church, before we leave this place, can we lift up our tithes and offering to God? At Panginoon, sa pagtaas namin ng aming tithes and offering, Lord God, kita mo yung laman nito. At hindi ito galing sa dishonest gain. Hindi ito galing sa corruption. Hindi ito galing sa nakaw. Hindi ito galing sa may natapakan kaming mga tao or negosyo. Lord God, this is coming from our hearts. At gusto po namin, Lord God, this is our true and proper worship.
Kaya Lord God, gusto namin maging faithful na ibibigay ito sa iyo, Panginoon. Kaya Lord God, sa pagtaas namin ng aming tithes and offering, use these tithes for the advancement of your kingdom and let many more souls be saved. And today, O God, I pronounce your blessing to be upon your people. Today, we have decided to follow you immediately. Today, we have decided, Lord God, we are not going to be entangled anymore with sinfulness and worldliness. Sa liberty na binigay mo na naman sa amin, sa freedom na binigay mo na naman sa amin, Panginoon, ikaw na ang susundin namin. We will aspire to be pure and holy, all for your greater glory alone. Kaya sa decision na yan, Panginoon, pour out your anointing to be upon your people. Give us your wisdom para hindi na kami babagsak sa kamalian. Lord God, find favor in every work of our hands that we may prosper and only your name will be glorified. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, we already claim the victory and we give you back all the glory and all the praise in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Everybody shout, Amen and Amen. God bless everyone. Ayan pala. Ikaw naman, sweet. Oh my gosh, wala ko dalang payo. We're going home. Ano, home? Hi. Kailan pa We're tayo? going to Bella Vista pala. Tripping pa pala ang persons. Daan na tayo mag-simba. Sobrang init na. Ay. Ano pala? Dito lang ako. Hindi nakatutok sa akin. Siya salita ako eh. Oh. This suffering. Init na ito. Sakit. Sakit sa mukha. Maraming buko. Sakit ba yan? Date kami. Bye-bye. Bye-bye. Bye. May tripping kami ngayon. Nandito kami ngayon sa Bella Vista. So, susundin natin si Kla. Susunduin. Ano ba yan? Cut mo yun. So, take 2. Ayan. So, ayan, susunduin natin si Kla. Ayan. Andito daw siya sa cluster 5. This is the friend niya. So, mamaya na lang. Sige. Bye-bye. Mag-update naman po si developer. Mag-update po si developer sa amin kung mga available. Opo. Sa ngayon yung mga inventory niya yun, meron kaming isang unit na sabi niyo may partition na may gate na rin po. Saan yung banda? Ang black and lot sa may Block 70. cluster 5 eh. That's 69 po. Pwede makita. Sige po. Saan? Pwede na natin. Uboy na lang po tayo. Oo, ano po? Uboy na lang. Naayos na. Oo nga yun. So yun, puntahan natin yung unit na may partition na. Gusto ko check ni client. Yan si client. So ito not available pa yan. Ito din. Yung may no trespassing. Oh wow. Gusto yung may extended na nalabag. Bukas yan. Ang kagandaan naman dito, may bumuka na. Bakal mo bumuka. Saka may gate na rin. Maramihan naman yung mga available sa lang.
Square type. Bank finance nila. Yan ang may isang bitak na size. Iwan ko lang kung anong ginawa dito. If ever, pwedeng patanggal. Dito dati Papakita ko sa mas. sa maganda nito may ano na rin. Buwan na lang. Nakaliwalas din na siya. July. Paano kaya kung sa kanya ko ilaan yung papers? Kaya po magiging Kung iba speed. na ang may-ari na. Alin? Sa akin pa din. Sa Ay, iyo po yun. sa akin na. Sa akin. I-claim na. Oo, sa Okay na yan. kasama Claim niya. yun eh. Doon sa bahay. Nandun po yun siya may mag-ano sa inyo. Sa bangko. Ilang Developer po mag-apply kay bank. Bangka. ilang months pa 2 ganun? to 3 months po ang process. 2 to 3. Maximum na Paano kailangan ng sa inyo kasi po. Mami, ito kwarto ko. Pero yung form nyo na kay ano po yan, na kay developer sa bank. May, di ba may, alam ako na yung for example, bank tax, yung sa pag-ibig. For example, naka 2 years ka ng bayad, pwede mo yata transfer sa pag-ibig. May mga ganun ba? O Ay, bank? bang to pag-ibig na yun. Kita, hari-hari, Yung parang ganun na yung mag-uwi sa. I-transfer mo siya. Papayin na. Hindi, in-house po yun muna. Oo, yun na. Dapat pag naka-bank kasi, naka-fix na kayo next kay bank. Dapat po Kasi kaya. yung fix na 5 years, ibig sabihin yung payment ko na 5 years fixing rate po yun. fixing rate. Oo. Tapos pag Sample, 6.5 ngayon. Tataas lang po siya 6.75. after 5 5 years po. Bumabago po yung rate niya. Kasi, In-house yun. magbabayad ka ng 1 year, then apply mo kay pag-ibig. Matagal. Mag-bank finance yan. Check natin. Malapit lang naman dyan. Sayang na dito. May bahay na rin. Master 6. Dito po, sa may ano. Pwede natin May lang. bahay na rin siya. Opo. Depende din sa bangko. Ano po, check po muna natin yung unit, sir. Hala, kasya ba yan? Kasya? Hindi, kasya naman tayo dito. Sexy kami. Sexy. Sexy tayo. 157 square meter po ito. Malawak to, sir. Pwede ka magtayo ng Wow, resort. malawak. Tapos dito, ma'am, walang restrictions. Kahit anong gawin mo, pwede. Okay, pa third floor mo yan, second floor, extend mo dito sa harap, pwede. Ayun yung publication na ito. Sa 25 years niya, 27.200. 27,289. So, ito na lang. So, kung tingnan naman, magkano ng different na? 16,000 yung ano sa Sa 50 square meter. Maganda to. Ang laki. Kasi malaki. Iisa na lang to, sir, na malaki. Parang namamatay ka yata. Grabe ko. May sahod ko pare. Dalawang nag-work asawa, tapos si ma'am, oh. Kaya-kaya niyo yan, ma'am. Tapos first investment niyo pa. Tapos maliit pa to. Mabilis ng approval niya. 38. Ano na pala dito? Hindi ka tulad ng dati, sir. 6,000 lang yun. 6,000 na sa'yo. eh, dapat, Tumataas kasi, ano, ma'am. mas lalo pa kapag susunod na taon, Kasi sir. may mga ano na dito, establishment ng SM, Gentry, may Kaalax Road. Mas tataas pa yan. Okay, di ko nila. Every year, nagtataas na tayo ng mga establishment, mga mall, mga may diversion room. So maraming access po dito sa Bella. Center na kasi to. Dasma and Imus. Available pa siya. Pero meron pa kami yung mga ano na, mga bird type, Pag ito bungalow po, 20. Kapag dun sa townhouse inner lot, 15K po.
Yes po. Kasi halos sa araw-araw kami May tripping viewing. Para mamaya, may tripping ulit kami po. Usap kayo ni Jess. 4 million mura na yun. Ibenta mo na yung nasa dasma mo. Tapos lipat ka na lang Ano dito. ma'am yan ng das? Cash mo na lang. Sa ano kami, sa area lang kami. Yeah. Ano mo gaganda na kasi dito may malaki na dyan. Ano, SM kakaroon na Gentry. dyan ng mga condo. Opo. Nakaroon Dito din sa po siya. Lancaster eh. Kasi dinidiscuss din yun sa akin. Westwind yun. Lahat ng mga ano. Kasi ang sumisikip na dito sa Cavite. Pa. Kaya ang gagawin ng mga developer, mga condo na lang. Kin- So mas swerte kayo pag bahay na kuha. Oo, bahay. Si Kondo, walang Mas parking. malawak. Pag condo, pag buhat mo sa higaan mo, Kitchen agad. pinakagadugasan agad. So maganda dito mama, malawak yun. Hindi pa ano nag-message. Nag-iisip na rin. Sige, Sa- ito zero. Oh, din si Sir Rod. Para kapitbahay na lang din. Makukuha na tayo Hindi dito, kasi Mark. ang karamihan dito sa subdivision may down payment, may equity pa. So dito po 15K Wala. lang. Ilalabas. Reservation lang. Then Wala lang deductible kayo na siya. mag-risk. Si ano siya, mami ko. Sabihan mo kung ano yung details na pag magsisend ng Send ko yung mga requirements, sir. Tara, okay na. Yun ba yun? Yung ano? Pamangkin. Ha? Pamangkin. So, andyan na yung tripping natin. Diba? Tripping mo ang boy. Tripping ulit natin si Bayer. So, sir. Uy! Ito yun, no? Ah. Maganda to. May gate ka na. Gated na siya. Oh. Wala, nag-ano lang din. Ano lang. Nakilagay lang ng manok niya. Ayan. Nag-ano na pala si sir, no? Oh, natutuloy na palis kayo. Sobrang Umalis na. Ayan na. So ito yung nakita ni Sir po. Dito niya po. Oh, naka-tiles na yan, sir. Poste sa ano. Saka naka-slab na yan. Pinalagay yung dating mayari. Hindi din namin alam kung anong purpose. Pole dance. Pole dance, no? All dance. So yan sir, paggawa ng dating may-ari yan. Maganda na rin yun, sir. Saka may ano May na. partition na sa taas. Ang maganda dito, sir, ano? Dalawa na. Dalawa na kwarto na ito. Yan ang kakanda dito. May gawa na siya sa harap naman. May bubong na, then may gate ka na sir. Ano cluster to? 5 to, 5. Cluster to. Diyan kayo, sir, na? Bagong lipat lang yun. Oo. Bagong lipat lang yun. Binibenta na namin yun eh. Ay, si ano? Ha? Wala na. Ito, available. Ito. Wala pa. Available na to. Buyer namin yun. Approve. Ano man o. Nag-confirm. Kailangan namin kukunin na niya. Approve na yun. Approve na yun siya. Ito, kukunin na to bukas. Ito. Sila. Ito yung lang dito. Wala na dyan? Nakuha na yan? Nakuha na rin yan. Okay, wala po po. Oo. Kapag ipulot yan ba, pupunta na lang kami sa OWA. Ginagawa ko kay Kuya. Oo. Ito yung husband ko. Mm. Pa siya sa 50. Out na ba yun? sir? Ay, sa inyo to, ma'am. Oo, yun sa kuya ko. Ayun sa kapatid. Di ba ako nag-lising tayo? Ayos naman dyan, ma'am. Okay naman dyan. Dami din namin pinaan. Di ba siya pa rin marami? Sadya na yung tiles niyan, no? Oo, ganyan na yung nails yan. Yung mga grease, pinagawa. Kukunin na. Pao natin. Eh, kumpleto pa ng ano eh. Sige, ma'am. Video mo na, ma'am.
muna sa kanya. Okay. Diba? Okay po. Hindi kayo kapag-sit. Kailangan pa yun? Hindi na. Kain muna tayo. Merinda. Merinda muna tayo sa Bella. Aso? Busog din. Yan ang videohan. Okay na po, sir. Price na lang po. Ay, magkano lang yung binigay mo? 200. Uwi na tayo. Yeah. Uwi na tayo. Thank you po. Edit. Ha? Edit ako. Yeah. Edit tayo. Busog. So, tapos na ang tripping. Tapos na din ang mass. Then, tapos na ang merienda. So, uwi na tayong bahay. Ang dami natin nagawa ngayong araw na to. So, productive ang araw namin. Then, yan. Uwi na kami. So, bye-bye.